Kumusta mga parts? So for today's video mga parts, gabi na maulan na may bagyo nga na ang pangalan niya ay Karina. So sa mga oras na to ay medyo may kalakasan natin ng ulan at may time na zero visibility talaga yung nakikita ko. So hirap talaga pag naulan at alam naman siguro ng kahit sinong rider yan, maging siguro sa ibang mga 4 wheels ay mahirap talagang bumiyahe ng naulan. Nandiyan na yung babahain ka yan, tapos may time minsan na or madalas sa mga nagmumotor na nagpapag yung ating visor or tinatamaan ng tubig yung mga mata natin yan. At ito kailangan talaga maging maingat talaga pag nagmumotor. Halos ang takbo ko dito halos below 60 lang talaga, 60 kph lang yung takbo, pinaka safe na takbuhan pag naulan talaga. At karamihan naman siguro ng mga rider alam yung mga yan. At kahit na may bagyo nga mga parts, no, pansin ko nakita talaga yung disiplina ng ibang mga rider pag siyempre hindi naman nga sa lahat ng pagkakataon makaka-encounter talaga tayo ng sabihin natin kamote. At kung papansin nyo nga pala mga parts na yung nagmumotor na nakakulay blue yung pinaka raincoat nya yan, hanggat maaari siguro mas maganda yung naka pants tapos naka raincoat na jacket kaysa yung ganyan. Kasi may mga napapansin ako sa mga nakaganyan na raincoat, yung madali lang isuot, parang ulo lang tapos yun, pero goods naman siya. Kaso lang ang problema dyan mga parts, pag malakas ang hangin, ang laki ng chance na tangayin ka talaga pag malakas ang hangin. Yun din ang kukontra sa'yo, maaaring cause yun ng disgrasya din, pwedeng sa'yo, pwede rin sa iba na makatabi mong nakamotor, pwede kang masikwat ng manibela pag hindi natansya yung distansya sa mga ganong klaseng uri ng raincoat. Nakita ko yun kasi yung mga iba dyan talagang pag mahangin talagang kala mo para silang lumulobo. Yun lang napansin ko lang mga parts. Tapos sa part ng ito sa may pa SLEX to, yung sa may Magallanes nga papuntang Fort Bonifacio, yung papuntang gate 3 yan. So malakas pa rin ang ulan dito at madalas nagkakaroon talaga ng zero visibility, no? Kaya control lang talaga sa pagtakbo yan. Kung ano yung nakikita nyo ngayon mga parts sa camera, halos ganyan din yung nakikita ko yun nga, kasi pag sa salamin ko nga talaga tumatasik din yung mga tubig kaya control lang din talaga sa pagtakbo yan. Tapos talagang titingin ka talaga sa magkabilang side mirror nyo yan, kasi sa side mirror ko mga parts yan, stock lang yan, pero binend ko. Ang advantage ng ganyan sa traffic, tapos kitang kita ko yung side, mas malawak yung side na nakikita ko dyan. Although sa bandang likod hindi ko maaninag ng maayos hanggat hindi ko pinapaling yung ulo ko sa kaliwat kanan kung may nakasunod sa akin. So yun ang advantage. Sa disadvantage ng ganyang nakabend na side mirror na stock yan, mahirap din pala pag maganto pag yan nga, hindi ka makakita na maayos tas nagpapag. Ginagawa ko dyan talaga, nag-stay lang ako sa isang lane talaga para hindi naman tayo matamaan ng mga nakapaligid sa atin. Basta steady lang sa isang lane, ganyan lang naman ang gawa ko dyan. Yun, hanggang dito sa may Fort Bonifacio na to yan, malakas pa rin ang ulan dito. At sa ibang part ng Metro Manila na to sigurado baha na, at medyo mapalad pa rin ako kasi hindi ko na encounter yung mga baha talagang maaari magpatirik sa ating motor. Yan, mahirap kasi magagastos ka talaga ng malupit, diba? Tapos ayan, change oil dapat i-check. At syempre dapat alam naman natin yung maaring kapalit pag binaha yung motor natin or napasukan ng tubig yung ating engine oil yan. Tapos yung sa mga CVT yan, alam nyo na dapat yan pag kung kayo ay matagal na nagmumotor. At sa mga baguhan naman, siyempre dapat alamin nyo rin, kumbaga para sa sarili din natin, saka sa motor na rin yan. At natuwa nga ako dito na yung binabaybay ko yung lugar na may Fort Bonifacio.
At talagang below 60 lang talaga yung takbuhan ng karamihan talaga. At wala naman ako nakaka-encounter talagang nagmamabilis ng takbo. Yan, maganda rin yung biyahe dito. Smooth lang, pero may time talaga na magbabagal ka talaga, no. Halos ang takbo ko nga yata dito parang mga below 40 40-50. Hindi nga naabot ng 60. Siyempre matik na yan sa may mga nakakaunawa ng kondisyon ng daan. At ito mga parts na to, kinabukasan na to. Ang oras nito siguro mga bandang mga alas 11 na. So same pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang ulan, walang tigil ang hinto. Yan. At medyo klaro ang dito yan sa may Pasay pa rin to. Tuloy-tuloy pa rin yan. Yan o. Tapos medyo hataw ako ng bahagya dito. Naka 70 rin kahit pa paano. Medyo kapit kasi ang ginagamit kong gulong dito, yung siyempre yung pang budget meal lang, quick tire. At kung ano naman kasi yung nasubukan yung gulong, kung anong brand na sa tingin nyo naman magandang klase, mag-stick kayo doon. Yan, para hindi naman tayo problema na pag mga basa ang daanan. Kasi itong quick tire na to, nasubukan ko na talaga to biyahing Bicol yan. Dito, yan. So sa part pala dito sa may bandang top, yan, sa may LRT, wala palang stoplight dito ng mga ganitong oras. Dahil na siyempre may bagyo, yan. Tapos gano'n pa rin, below 60 o below 50 pa rin ang takbuhan dito. At medyo klaro ang daanan dito, walang masyadong mga sasakyan kasi nga siguro na stranded sa ibang parte ng EDSA, binabaha talaga. Tapos halos buong Metro Manila, maski nga sa bandang norte, nagkaka-stranded din talaga dahil sa mga baha talaga, no. Yun. Tapos banda pala dito mga parts sa may pag may mga barrier ng ganyan sa may kaliwa, yan. Pag baha, mas mainam huwag kayong didikit dyan sa mga barrier na yan kasi pwedeng patumbahin yan ng malakas na agos. Kayang patumbahin yan kahit na concrete barrier yan. Kayang patumbahin yan ng malakas na agos, lalo pag may dumaan na bus. Sibak tayo dyan. Sibak sa gastos. O masama, maipit pa tayo yan. So ingat na lang kung sakaling may baha tas didikit kayo dyan sa may barrier, iwasan na lang natin kasi ganun talaga malakas yung pwersa ng baha. Yan. Tapos lumakas din ang ulan dito, malakas din ang ulan dito ng mga ganitong oras. Alas 11 na yan, alas 11 ng umaga to. Tapos nagpatuloy pa rin ang ulan dyan siguro hanggang gabi. Tapos yun, marami na naman na balita sa TV, kasi nga sa Facebook madami nagpo-post ng mga video, mga kalagayan nila. Yun, lagpas tawang baha. Well, parang normal na rin naman nangyayari sa atin yun. Normal na nangyayari, nagkakabaha talaga. Sa kahit sa ibang bansa, ganun talaga Yun. Minsan nga napapaisip ako, ano kaya magandang motor pag ganitong panahon. Yan. So, ang naisipan ko magandang motor sa mga ganitong panahon, mga parts, yung mga manual talaga, mga parts. Manual na medyo may kataasan tulad ng XR 150 o yung WR150 ba yun ng Yamaha, yung matataas mga parts, mga enduro type. Yan, magandang klase para medyo may kataasan. Pero doon ako sa carb type. Yan, mas madali kasing i-maintenance sa mga carb type saka walang inarte. Yan, walang inarte sa maintenance sa mga carb type. Kayang i-handle, saka hindi kailangan ng mga sensor na kadalasan minsan nagpapahirap sa mga advanced na mga motor. Yan. Yun. Tapos to, banda dito sa may bandang Magallanes. Yan. Magallanes, MRT. Yan. May indikasyon din dito na bumaha nung bandang gabi. May indikasyon din na bumaha dyan Sa bandang kaliwa mga parts, dyan, bandang kaliwa ng lane, hindi ako basta-basta kumakaliwa dyan. May time kasi dyan mga parts na umaangat yung mga asfalto.
Yan, tas nauukay, nabibitak, kaya iniiwasan ko yung part na yan. Saka ko kakaliwa dyan pag pagmasdan ko na ano, yan o, katulad yan mga parts, no? Ayan o, kita nyo, ayan o, ayun o, diba, pukangkang. Pag motor lagabag talaga sa mga ganyan. Pag nakita ko naman na klaro na, saka ako lumilipat ng lane pag nakita kong sementado na siya, hindi na siya asfalto. Lalo na pag sa mga itong mga model ng motor yan, ramdam na ramdam talaga yung lubak at malaking chance na lumagapak tayo. So yun lang, parang ano lang naman itong mga parts, parang experience lang din sa pagmumotor na naulan. So kung kayo matagal naman nagmumotor, alam nyo na yan, alam nyo mga dapat iwasan, alam nyo rin dapat yung gawin pag naulan na, lalo na sa mga motor nyo. So ayun lang siguro for today mga parts. Salamat at ingat sa biyahe, lalo na pag maulan.